Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Devotion. Happy New Year 2026 po sa bawat isa sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa mga talata na ating pagbubulay-bulayan o talata na ating pagbubulay-bulayan sa Isayas, Kabanatang 42, talatang 1. Sinabi ni Yahweh, "Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siyang magpapairal ng katarungan sa mga bansa." Ito po ay propesiya ni Propeta Isayas sa darating na pinili ng Diyos upang ibuhos. Una, kinalugdan at pagbubuhusan ng kanyang banal na espiritu o ng espiritu ng Panginoong Diyos. At ang kanyang tungkulin ay magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Gaano po ba kahalaga ang katarungan sa ating panahon ngayon? Lalong-lalo na po sa mga naging biktima ng karahasan, ng kawalan ng hustisya, o patuloy na hinahanap ang katotohanan, ang mga nangyari na hindi po maganda o maayos sa kanilang buhay. At kumusta naman po ang katarungan o hustisya sa bansa po natin? Patuloy ba itong naipagkakaloob na ibibigay, nararanasan ng mga simpleng mga mamamayan, partikular na sila, na nangangailangan ng katarungan? Ang pangako o propesiyang po ito ni Propeta Isayas, at alam po natin na si Propeta Isayas ang may pinakamaraming naging propesiya tungkol sa Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan po ng mga propesiyang ito na tunay din na nangangailangan ng katarungan ang bansang Israel sa mga panahon pong iyon. At sa mga panahon pong iyon, sa panahon ni Propeta Isayas, ay patuloy siya nagbibigay ng babala mula sa Panginoong Diyos tungkol sa nangyayari na mga kawalan din ng katarungan sa kanilang bansa. At wala na pong iba na higit na nakakakita at nakakaalam sa tunay laman ng puso ng tao kundi ang Diyos. At maaaring ang tao ay makapagsinungaling, makapagtatago kung ano po yung katotohanan ng kanyang mga ginawa. Pero sa mata ng Panginoon, ang tao ay wala pong maitatago o maililihim. Kaya sa pamamagitan po ng lingkod na darating na ito, na ipinangako po ng Diyos na kanyang pinili, lubos na kinalulugdan, pagbubuhusan ng kanyang espiritu at magpapairal ng katarungan, hindi lamang po sa bansang Israel kundi sa mga bansa. How long that we are waiting for justice sa mga simpleng nangyayari sa ating mga mamamayan, sa ating kapaligiran, o kahit maging po tayo ay nangangailangan po ng katarungan, na tunay nga po kaya na naipagkakaloob, nangyayari, na ibibigay sa ating mga mamamayan ang katarungan katulad ng maayos na trabaho, desenteng tirahan, o naipagkakaloob nga ba yung dapat na sweldo, o naipagkakaloob po ba yung dapat na serbisyo sa araw-araw, sa mga bilihin, sa mga bayarin ng kuryente at saka ng tubig, na may katarungan po ba sa mga simpleng mga bagay po na iyon sa ating bansa na nangyayari. Bukod pa po sa mga EJK, extrajudicial killing, na sampahan ng mga kaso, patunayan, bigyan ng ebidensya. Bukod po doon, sa araw-araw po na buhay po natin, naniniwala po ako na kikilos po ang Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus, na maging siya ay naging biktima din ng kawalan ng katarungan. Pero God is God, God is still God, na patuloy na nakakaalam, nakakasiliksik, nakakakita ng puso ng tao. Sana as long as here in our lifetime na nandito po tayo, tunay na nararanasan natin yung katarungan sa pagtugon sa ating mga pangangailangan, lalong-lalo ng ating mga kababayan na patuloy na dumaranas ng kahirapan sa ating bansa. Patuloy po tayong manalangin, idulog natin sa Panginoon na maghari ang katarungan sa mga inilalagay, itinatalagang
mga huwes o judge sa bansa po natin at maging ang mga namamahala sa atin, ang gobyerno, ang mga politiko, na maging makatarungan din nawa sila sa kanilang paglilingkod para sa ating bayan, sa bansang Pilipinas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nakakakita, nakakaalam, nakakasaliksik ng laman ng puso ng tao. Kahabagan niyo po, Panginoon, ang aming mga leader, ang mga namamahala, nangunguna po sa amin, mula sa aming gobyerno, sa aming presidente, sa Kongreso, sa Senado, sa mga barangay, Panginoon, at sa mga iba-ibang sangay pa ng aming gobyerno o Diyos. Hawakan niyo po ang mga leader namin na magkaroon pa rin ng pagmamahal sa puso nila, sa inyo at sa kapwa nila, upang maibigay, maipakita po nila, matugunan yung pangangailangan ng kapwa po namin, Panginoon. Kahabagan niyo po ang aming bayan sa katarungang patuloy po namin na idinadalangin at inilalapit sa inyo, Panginoon. Dalangin namin kami na mga simpleng mga mamamayan, pangkaraniwang mamamayan ng bansang ito, Panginoon. Kahabagan niyo po kami, O Diyos. Kahabagan niyo po ang mga kababayan namin na patuloy na nakakaranas ng kagutuman, patuloy na walang trabaho, patuloy, Panginoon, na nagsisikap, ginagawa naman ng lahat para matugunan ng pangangailangan ng pamilya at ng araw-araw na mga pangangailangan. Dakilang Diyos, patuloy po kayong maglagay ng mga leader po namin na may pagmamahal sa inyo at pagmamalasakit sa kapwa nila. Sila na naabot ng tinig na mensahe na ito, katagpuin niyo po ang kanilang pangangailangan ng kahabagan mo, ng kalinga mo sa araw na ito at sa taong ito, Panginoon, sa aming pagharap. Dalangin namin ang presensya mo at paggabay mo ang patuloy na sumaamin, O Diyos, sa maliit naming magagawa, sa mga kaparaanan, Panginoon, na makakatulong sa aming kapwa. Padaluyin niyo po sa amin ang habag, kalinga at pagpapala po ninyo, Panginoon. Kahabagan niyo po sila na naaabot ng panalangin na ito, maging ang aming bayan, tinataas, dinadalangin namin sa inyo. Patuloy na maghari ang katarungan. Katarungan na kayo, Panginoon, na nasa puso ng mga namamahala at mga nasa hustisya sa bansa namin, Panginoon. Pinagpapala ka namin sa umagang ito, O Diyos. Dalangin po namin ang araw at panibagong araw. Samahan kami ng banal mong Espiritu. Minsan ka pa naming maranasan sa aming mga buhay, aming Panginoon. Binabalik namin sa inyo pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at Amen.